tayo mga kategalista. Almost 14 hours na tayo bumabiyahe. Mas marami yung stopover ko kasi nga may dala akong aso, pinapahinga ko din para hindi siya mapagod. At kanina may nadaanan ako, yung Bios tumirik dun sa gitna ng kurbada. Eh wala naman ako maitutulong sa kanya, hindi naman ako well known sa sasakyan kung anong nangyari dun. Pero yung radiator niya is may tama, tumatagas. I think nag-overheat. Lower Magat Ecotourism Park. Lower Magat na pala ako. Alam nyo mga katinggalista, kanina pa ako nasa biyahe. Hindi ko man lang na-enjoy yung sasakyan ko. Hindi ko na-enjoy itong kotse kasi ayan, kumakalaga to. Ewan ko ba. Marami na akong mekaniko na nilapitan para sa sasakyan ko na to. Ang dami ng pinalitan, ang dami ng pinagawa, malaki na rin ang perang nagastos. Kaya lang yung kumakalampag, lumalagatok ay hindi talaga mahanap kung saan ang gagaling. Sana may ma-refer kayo sa akin na expert talaga sa sasakyan na ganito, Kia Carens. Ayan o, nakita yung lumalagabag o, lakas. Parang may kumukulog dun sa ilalim. Halos lahat dito napalitan na eh. Ewan ko bakit hindi makita yung sira. May trusted akong mekaniko pero hindi siya expert talaga sa Kia na. Kumbaga kailangan ko ng mekaniko na matututukan ng sasakyan ko at makikita niya yung sira. Alam ko naman na hindi alam ko naman mga mekaniko is charged to experience yan, syempre. And meron pa rin talaga mekaniko na talaga expert dito sa sasakyan na to para maayos. Inabutan na ako ng dilim. Hindi ko alam kung anong lugar na to, pero ang baba ng diesel, kaya magkakarga ulit ako. Karga muna ako ng 2,000. Tingnan natin kung aabot. 1,400 na. Mga 1,500 lang. Naka 4,000 pesos na ako sa diesel simula Manila. Hindi pa kasama yung mga expenses na pagkain at sa nasiraan ako sa kalsada. Ang total na nagastos ko ay nasa 5,500 sa diesel. At sa pagkain naman, siguro naka 1,000 na ata ako. Eto na, dito na ako sa Albano building. Dito na ako naantayin si Sir Tugigaraw. Ay, sakit ang likod ko. Yung ilaw ko. Ay. Ito na, dumating na si White Black, oh. Yan ang niano ko dito, yung nano, mas maliit pa dito siya, no? Yung ano na dito, yung mas maliit, mas nano. Dito kasi micro. Pag tumangkad pa yan, ano na siya? Medyo malaki na yun, packet, ano po sir, tapos magmumura, mas mura. Yes, kasi baka malaglag. Nagpapabuhat yan sir, nagpapabuhat pa po sir? Baka makagat ako sir. Ay di po, sama kita sa video sir ha. Yan, nakuha na ni sir yung aso nyo. Ay, sorry. Diba? 9 PM na ako lumapag dito sa kanilang lugar. Alam ko pagod na rin yung aso at pagod na rin ako. Masaya ako dahil masaya yung mga customer na pinagdi-deliveran ko sa araw-araw. Maraming salamat po at babalik na ako sa Manila. Delivered na natin yung aso. Na-deliver na natin yung aso. Ang ingay ng cage. Kaya nga lang. Nakailang stop over din ako. Sa sobrang pagod, dito na ako nagpahinga sa gasolinahan sa Santiago Isabela. Ako lang ata nakaparada dito. Wala ganong tao at tahimik ang lugar. Wala kayo pang maririnig kundi ang mga dumadaan na sasakyan.
Nandito naman ako ulit sa tindahan ni Ate Julie sa Poblacion, Isabela. Makikain tayo. Si Ate Julie, oh. Makikikain ako ulit. Ate Julie, good morning. Ate Julie, magkikain ako sa'yo ulit, ha? Makikain tayo. Ate Julie, magtimpla na ako ditong kape, ha? Ito. Kaya magtitimpla tayo ulit ng kape. Dahil natulog tayo dun sa... Natulog tayo dun sa Santiago. Almusal tayo muna. Dito na ako dumaan kasi dito na rin ako kapong galing. Kaya dito na ako kakain. Siyempre kape sa umaga. Hindi ako nagkakape ni partner sa umaga. Poblacion pa lang ako. Layo pa pala. Ako ng 3 stopover ako doon sa Santiago kagabi. Kasi hindi ko kaya mag-drive, naantok ko. Tapos ngayon bababa tayo ng Manila. Dadaan muna ako doon kila Kuya Enteng. Papaalain ko muna yung gulong tapos papabalance ko yung harapan. At kumakabit ng kanan yung sasakyan natin. Salamat ate. Salamat. Thank you. Nakakatawa si Ate Julie, ayaw kunin yung bayad ko. Kasi daw binigyan ko kahapon ng sapatos yung anak niya. Yung sapatos na binigay ko sa anak mo, Ate Julie, is binigay lang din sa akin yon. Kaya lang kasi hindi naman kakasya sa akin yon. Anong gagawin ko? Ibibigay ko din sa iba para mapakinabangan. Kaya galing yan kay Sir dyan sa La Union. Siyempre hindi ko na mabanggitin yung pangalan niya, baka mamaya is bawal. Sir, salamat sa binigay mo sa akin sapatos. Tsaka kay Kuya Alvin, binigyan din niya. Ito nga, dapat may pagbibigyan talaga ako ng sapatos na yon. Siyempre dito naman sa probinsya ng Nueva Vizcaya, alam ko yung pakiramdam na pagka binigyan ka ng gamit or kung ano man ng ibang tao is napakasarap sa pakiramdam. Kaya ako, binigyan ako ni Sir doon sa La Union ng sapatos at yung binigay niya sa akin is binigay ko din sa iba kasi alam ko na mas kailangan ng iba yung kaysa sa akin. Kaya Sir, yan sa La Union, banggitin ko rin pangalan mo, Sir Kel, yung nakalagay doon sa kanyang Facebook. Maraming salamat po. At blessing yun sa akin at yung blessing na ibinigay mo sa akin ay i-share ko din sa iba para mapakinabangan niya. Yun lang po. Salamat. Napakaganda ng umaga ko. At magandang umaga sa inyo mga kadengalista. Nasa Poblacion na Nueva Vizcaya pa lang ako. After ko mag-deliver sa Tugigaraw. And hindi ako nakapunta ng meeting ngayon kaya Miss Ann sa Fanfraluch. Sorry po. At anong oras na ako makakarating nito sa Manila? Gagabihin na ako. Dadaan pa ako doon kay Kuya Enteng kasi nagpa-vulcanize ako bago ako umalis doon sa amin, sa lugar namin. Kaya lang yung nag-vulcanize kasi is matigas yung ulo. Naiinis ako sa ganun.
Sabi ko, pagka babaklasin yung gulong is guhitan, diba? Guhitan yung gulong, tapat sa pito, lagyan ng chok. Para pag binalik yung gulong is hindi mawawala yung balancing, yung balance ng gulong. Kaya lang, sabi niya, hindi daw sila nagaganon, ganyan-ganyan. Sakit ulo ko. Kaya yan, yung yung kinabit na yung gulong, ayun na, pumapaling na sa kanan, tsaka nagbabibrate. Diba? And ngayon, ako kay Kuya Enteng dun sa kanyang shop na pinagpagawa natin ng CVT. Alam ko nagbabalance sila tsaka nag-a-align. Papa-align ko na yung gulong, yung front wheel natin, tsaka papabalance ko yung gulong. Yung kabila lang naman na gulong, yung kaliwa. Kasi yun lang yung pinavulcanize natin. Alam mo, kabago-bago ng gulong ko, sinasalbahe lagi dun sa parking ko. Niyahagisan ako lagi ng pako doon. Minsan siguro tinatansya nila gabi. Para pag-aalis ako, yan, swak na pako. 2 pako na ang gulong ko. Yung unang gulong ko kasi, yung ginagamit ko, alam mo ba, kawawa po yung gulong ko na yun. Laging pinapako. Hindi ko alam kung naiinggit sa akin or what. Pwede naman ako kausapin kung may problema. Pero yung ginagawa nila na palaging pinapako yung gulong ko, si Lord na yung bahala sa inyo kung lagi nyong ginagaya. Yung gulong naman na yan, kaya kong bumili niyan. Kahit 1,000 gulong, kaya kong bumili niyan. Pero yung ginagawa ninyo na araw-araw hinahagisan ng pako yung parking ko, kahit naglagay ako ng CCTV doon, hindi ko na nire-review dahil alam ko pagka si Lord ang bumawi sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Baka hindi lang pako ang gawin sa inyo. Alam ko may mga sasakyan din kayo. Baka bawian kayo ni Lord ng sasakyan. Huwag pong ganun. Dahil unang-una nakakaabala kayo sa akin. Pangalawa, nawala yung reserba pala ng gulong ko. Ayoko magbintang kung sino kumuha. Pinutol yung reserba ng gulong ko sa likod. At okay lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Dahil ako'y naniniwala na pag si Lord ang bumawi at pag si Lord ang nagbigay ng bless, talagang hindi makakalimutan. Yan, no? Nasa sigsag road na ako. Sigsagan na tayo. Merong sasakyan sa harap na mabagal. Ay, chariot pala yan. O-overtake natin. Ayan, no? Wait lang. O-overtake natin yan para... Ay. Chariot. 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 Every day is a good day, good day. Every morning dapat masaya ang gising. Dapat every morning is a blessed day, di ba? Sabi nga nila, kapag may problema ka ngayon, huwag mo nang dalhin para bukas. Kasi ako na-experience ko yan sa mga ibang tao. Kahit ako mismo na-experience ko sa sarili ko, pag may problema ako ngayon, hindi ko nadalhin yung bukas. Bahala ka. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ganun ako eh. Ngayon, namamblema ako paano ko i-deliver yung ibang deliveries ko pa. Marami pa akong deliveries eh. Ayoko ipasa kay Pacboy. Dahil nga nire-request ako ng mga ng mga buyers na ako yung mag-deliver. Tsaka ako din yung nire-request talaga ng mga sellers na ako mag-deliver ng item. Yung mga aso nila, mga pet, ayaw nila ipa-deliver sa iba kasi nakita nyo naman kung paano ako mag-deliver. Tulad nitong Tugigaraw, wala akong kinita dito sa Tugigaraw kasi nakaka na ako, magkano na ako sa gasolina. 4,000 na inaikarga ko. So meron pa akong dalawang guhit para maubos yung last 2,000 na kinarga ko kagabi. And kakarga ulit ako niya ng siguro ang gasolina ko nasa 6,000 balikan. Hindi pa kasama yung pagkain ko dyan. Pero salamat na rin at dinagdagan ako ng kahit paano ng seller. Tsaka binigyan ako ng tip nung ating buyer. Salamat po, salamat sir. Nabanggit ko nga nadadaan ako kay Kuya Enteng doon sa kanyang shop. Dati kwento niya sa akin, dati dati restaurant, kaya lang ay parang 4 years daw yung nag-operate, tapos yung nag-pandemic ay nagsara yung kanyang restaurant. At ito
ginawa niya lang auto repair shop. Mas okay daw, sabi niya sa akin. Tsaka sana noon pa daw niya naisip na auto repair shop yung itinayo niya. Pero ang ganda ng auto repair shop niya, ha. 4 months pa lang daw yun na nag-o-open, pero ang dami niya ng customer. Ako, naging customer niya, di ba? Tsaka satisfied naman ako sa gawa niya. To be honest, mga katinggalista, ayan na. Ako lagi ang dami ng mekanikong tumingin itong sasakyan ko. Alam mo, kada alis ko sa mekaniko, at to be honest, hindi ako masaya. Parang hindi ba ako enough magbayad, hindi ba enough yung sinisingil nila sa akin, kulang ba, bakit hindi magawa-gawa yung sasakyan ko. Dami nang napalitan, pagka nalulubok ako, kumakalog, may kumakalampag. Ayan, ang lakas, kung naririnig ninyo, ayan, ang lakas. Napalitan ko na yung shock, yung dalawang shock, yung shock mounting napalitan ko na rin. Naripak na rin yung rack and pinion. Stabilizer link, bago din. Ball joint, nakadalawang palit na ako ng ball joint. Wala namang sira yung unang pelitan ko. Puro bago yung pinalit ko. Tapos yung rubber bushing ng stabilizer bar, bago na rin yan. Tapos yung sa caliper brake, lahat yun pinagawa ko. Halos lahat pinagawa ko na yan. Pero nandun pa rin yung kumakalampag. Alam nyo, 1 taon na sa akin to sasakyan ko. Hindi ako naging satisfied doon sa biyahe ko, kasi lagi ko naririnig yung makakalampag. Hindi ko man lang naririnig yung, alam mo, yung comfort ng sasakyan. Napapagod ako doon sa kalampag na naririnig ko lagi. Kaya nga naglagay ako ng sound system para pag bumabiyahe ako, yung sounds lang yung naririnig ko. Hindi ko naririnig yung makakalampag, yung lumalagatok. Ilang beses na ako nanood sa YouTube kung ano yung mga cause ng mga lumalagatok sa sasakyan. Lahat yung pinapalitan ko na, pinaayos ko na, pero bakit ganun? Nandun pa din. Baka meron kayo mai-repair na expert sa Kia Carens, mga katinggalista. Gusto ko na talagang maayos itong sasakyan ko. Okay naman siya, performance, handling, masarap gamitin itong sasakyan ko. Kaya yun nga, yung lumalagatok na yun ay hindi ako satisfied. Parang paano ko ba i-explain? Isang mekaniko lang yung pinagkakatiwalaan ko dito sa dalawang sasakyan ko. Yung nauna dito, yung kulay blue na space wagon. Tsaka ito, isang mekaniko lang pinagkakatiwalaan ko. Pero ito kasi pinatingin ko na din sa ibang mekaniko para makakuha ko ng second option. And then yun na nga sinabi nila, kailangan palitan yung ganito, ganyan. Kaya pinalitan ko. Yung unang mekaniko ko na pinagkakatiwalaan ko is talagang magaling naman talaga siya. Kaya lang is hindi niya talaga hindi niya expertise talaga tong Kia Carens. And shout out pa rin doon kay Kuya Maeng, yan. The best na mekaniko yan sa mga katulad ng Mitsubishi, yan talagang expert nila yan. Tapos nagkataon lang siguro na itong Kia Carens ay hindi niya gaano gamay, kaya hindi niya makita yung sira. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako dun sa mga kilalang mga YouTuber na expert sa pangilalim. Pumunta ako ng Pasay, pumunta ako ng Cavite, pumunta ako ng Banawe, pumunta ako ng Araneta. Yung mga kilalang nag-YouTube, pinuntahan ko yan. Alam mo, isa lang sagot nila sa akin, patingin mo sa iba, hindi namin makita. Nakakalungkot. Yun lang. Yung mekaniko ko, saludo pa rin ako doon kasi napakalupit talaga nun, tsaka napakabait. Kaya Maeng dyan sa GM Works Auto Garage. GM Works Auto Garage ba? Auto Works GM Auto Works. Yeah, GM Auto Works pala. Kaya Maeng, shoutout sa'yo. Yung kotse ko hindi na nagawa.
Hindi ako, galing ako doon sa mga... Ayoko mag-mention ng pangalan kung sino-sino ba sila kasi sila-sila din nag-aaway sa online eh. Pero salamat pa rin sa mga sa mga pinapalitan nyo sa akin na hindi naman nagawa. Gusto ko sana bagitin mga pangalan ninyo, kaya lang siyempre hindi. Respeto ko yun sa inyo na hindi nyo nagawa yung sasakyan. Hindi talaga magawa-gawa yung kotse ko, bakit kaya naglag-lag. Pero hindi, may isa pang option dito, sabi sa akin ng mekaniko ko. Dami nang tumingin diyan na mekaniko rin sa kotse ko Yung after dun sa mekaniko ko, pinatingin ko to dun sa isang mekaniko sa Pasay. Tapos dinala ko dun sa mekaniko sa Banawe. And then sa Banawe ang finding sila is bakit pinyo, bumili daw akong bago. Yun, and sa Araneta naman ang finding sila is shock. Depende ang shock. Tapos sa Cavite naman ang findings is yung stabilizer bar, kailangan ng bushing, di palit. Tapos yung kilalang yan daming kilala ang sabi niya sa akin is palitan lahat. Siyempre hindi ang laking gastos kung papalitan ko lahat, kaya bago nga lahat kaya yun po, kung meron mga kayong kakilalang expert dito sa Kia Karen sa Pangilalim, message, comment naman po kayo dito, pupuntahan ko. Pang second day ko na dito kay Kuya, dumaan ako ulit at pinabalance ko na nga yung yung gulong, and yung isang gulong natin sa kanan may tornilyo. Pinabulkanize ko na rin doon sa tapat. And ito naman, balancing naman tayo. Isasampa natin mamaya yung sasakyan kasi nga kumakabig, tsaka sisilipin ni Kuya Enteng kung saan nanggagaling yung yung gumagalabag na malakas. Ito wheel balancing yan. May pa ako. So, pinabulkanize natin. Ito yung sinasabi ko na pagka magpapabulkanize kayo, pagtatanggalin, papalagyan nyo ng tanda sa pito para hindi nyo na kailangan ipabalance pa kasi na-unbalancing siya pag tinanggal yung gulong, tapos ibabalik doon ulit sa mags, nag-iiba yung balance niya. Alam nyo ba na dating kusina ni Kuya restaurant ang auto shop na ito? Nag-open ito noong March 2019. Iba't ibang mga pagkain ang kanilang sineserve dito. Maraming dumadaan dito, lalo na yung mga umaakyat ng norte, papuntang Tugigaraw, papuntang Apari, at may mga ibang nagno-north loop na mga riders ay humihinto rito para makatikim ng iba't ibang pagkain sa restaurant na ito. Sa mga may problema yung sasakyan dyan at lalo na papunta kayo ng Tugigaraw, papunta kayo ng Isabela, madadaanan nyo itong auto shop ni Kuya. Ayan, Enteng Auto Repair Shop Center. Ang mga services niya rito, PMS, wheel 3D alignment, wheel balance, nitrogen air, ATF auto dialysis, car painting, auto detailing, tsaka vulcanizing. Ito yan, madadaanan yan. Makikita nyo yung Rusi. Ayun yung Rusi Ayun, papuntang Maynila yan. Tapos madadaanan yung kanyang shop. Ito, papunta naman ng Isabela, Tugigaraw. Madali lang makita to, makikita nyo agad, napakalaki ng shop niya. Tsaka 4 months pa lang ito nag-o-open, sabi niya. Pero alam niyo ba dati mga katinggalista, itong kanyang shop ay restaurant. Ang pangalan ng restaurant nito ay Kusina ni Kuya. Sa mga sa mga nakakain na dati dito, dating restaurant na naging auto repair shop or auto repair center. Dami yung mga sasakyan na nagpapagawa sa kanya. Dito, isa atin nakapila doon. Kompleto rito, may wheel balancing, may alignment. Ayun, tapos may nitrogen din. Kompleto. Tapos nagbabari sila ng makina. Ito, tatanggalin na, ililipat naman natin yung sasakyan natin dyan. So, wheel alignment. Yan. Ito yung machine nila sa wheel alignment.
Yan. Sabi nga ni Kuya, yung ano, yung sa talangka na lang papagawa natin. Padali natin kay Kuya Maing. Ngayon nga, oh, yung camber niya o yung camber. Yun yung papadali natin. Kasi nga, yung lumalagabag, yun nga yun. Kaya ako makabig din. Kasi yung alignment, okay naman. Matapos nga gawin ng aking sasakyan, mag-i-stop over ulit ako para kumain naman ng tanghalian. Ito, pangilang ito na natin, no? Dito ako sa, San Jose Nueva Ecija. Kaya, order tayo ng wala. Ito, tayong kambing. Kambing na adobo to natin, no? Adobong kambing. Tapos papaitan. Siyempre papaitan. Ito lagi natin hinahanap sa mga pinupuntahan natin. Papaitan. Sarap. Okay, tanggal ang pagod. Marami silang ulam dito sa daanan. Kain ko na ako. Hanggang dito lang muli mga katinggalista. At parating na si Kuya Daryl para dun sa payment ng aso na ibibigay natin sa kanya. Maraming salamat sa pagtutok sa YouTube channel ni Kuya Odeng. Muli ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe, have a great day, and God bless. Laladel bypass road na ako. Pagod na.